Magandang araw! Ako si Mang Kulil. Handa ka na bang matuto ngayong araw na ito? Kung handa na, simulan na natin. Quarter 1, Aralin 2. Mga akda sa panahon ng propaganda at himagsikan. Tula sa kabataang Pilipino at pag-ibig sa tinubuang lupa. At para sa ating layunin, nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Letrang A, natutukoy ang mahalagang elemento, persona, sukat, tugma, talinghaga at estilo, at detalye, paksa, nilalaman at kaisipan. Letrang B, na ipaliliwanag ang nakapaloob na pahiwatig, simbolo, talinghaga at larawang diwa, imahen sa tula. Letrang C, na iuugnay ang mahalagang kaisipan ng tula batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Letrang D, nasusuri ang mahalagang pangyayari ng teksto, tula, batay sa kontekstong panahon, lunan at may akda. Letrang E, nasusuri ang elementong panglingwistika, sukat, tugma, tono at talinghaga ng tula. Letrang F, nasusuri ang kultural na elemento, simbolo, wika, norms, pagpapahalaga at arketipo na nakapaloob sa teksto batay sa konteksto ng panahon. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo sa pamagitan ng maiksing aktibidad na ito. Panuto, tukuyin sa mga pahayag ang kaugnay sa kaligirang pangkasaysayan ng panahon ng propaganda at himagsikan. Isulat ang T kung tama at M kung mali. Bilang isa, ang panahon ng propaganda at himagsikan ay nagsimula sa pagbitay sa tatlong paring gombursa. T. Tama. Ang kilusang propaganda ay binubuo ng mga Pilipino na naghahangad ng pagkakaroon ng pantay na pagtingin sa Pilipino at Espanyol. T. Tama. Isa sa layunin ng kilusang propaganda ay kasarinlan ng Pilipinas. M. Dahil sa halip na kilusang propaganda, ito ay kilusang katipunan. Mababasa ang mga daing at pagdurusa ng mga Pilipino sa mga pahayagang nakatago ang mga sumulat gamit ang sagisag. T. Tama. Ang mga panitik ay nakasulat sa wikang Espanyol ng panahon ng propaganda at wikang Tagalog sa panahon ng himagsikan. T. Tama. Ang mga panitikan ay salamin ng tunay na karanasan at pangyayari sa buhay ng sumulat na ginamitan ng sining ng paglalahad. T. Tama. Ang katipunan ay binubuo ng mga panggitnang uri na intelektual o mga ilustrado na nagtataguyod ng mapayapang reforma. M. Dahil sa halip na katipunan, ito ay La Liga Filipina. Ang samahang La Liga Filipina ni Rizal ay inspirasyon sa pagbuo ng katipunan. T. Tama. Hindi ipinagkaloob sa mga Pilipino ang hinihinging pagbabago ng mga propagandista. T. Tama. Mga akdang panlipunan ang nalikha noong himagsikan kasabay ng mga revolusyon ng mga katipunero. M. Dahil sa halip na kasabay, ito ay kasunod. Dumako naman tayo sa hambing galing. Panuto, isulat ang nilalaman ng mga akdaing may kaugnayan sa panahon ng pagdating ng mga Espanyol at panahon ng propaganda at himagsikan. Ang mga tanong, kalagayan ng Pilipinas, damdamin ng mga Pilipino, layunin ng bawat manunulat, at epekto ng mga akda sa Pilipino. Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Kung tama ito, mahusay. Ibig sabihin lamang ay nauunawaan nyo na ang ating aralin. Bibinggo ka kaya? Himagsikan?
Paglaya ng Pilipinas, ang Supremo, Caloocan, sa bodega ng aklat nagkaroon ng karunungan, Katipunero, pag-ibig sa tinubuang lupa, pahayagang kalayaan. Sino ako? Mahusay, si Andres Bonifacio. Mi ultimo adios, propagandista, La Solidaridad, sa Kabataang Pilipino, Barcelona, Berlin, Germany, Universidad ng Santo Tomas, Pagbabago ng Pilipinas, La Liga Filipina. Sino ako? Mahusay, si Jose Rizal. Gabay na tanong. Una, ano ang mahalagang detalyeng nakapaloob sa Akdang Kabataang Pilipino at Pag-ibig sa Tinubuang Lupa? Ikalawa, ano ang kahalagahan ng dalawang akdang ito noon at kabuluhan nito sa kasalukuyang panahon? Ugnay salita. Bago tayo tumungo sa ating pag-aaral, ay bigyang kahulugan natin ang mga salita na maaaring makasagabal sa inyong pagkatuto. Panuto, piliin sa loob ng pangungusap ang kaugnay ng salitang may salangguhit. Una, nagdurusa ang mga nalulugami sa hirap dulot ng pananakop. Ang nalulugami ay tama, nagdurusa. Ikalawa, hindi masusukat ang himutok ng kasawian sa naghihinagpis na mamamayan. Ang himutok ay tama, naghihinagpis. Ikatlo, may pagmamalaki ang kabataang Pilipino sa karunungan kaya't ipamansag ang ating karangalan. Ang ipamansag ay tama, maipagmamalaki. Ikaapat, ang luksang himig na maririnig ay tanda ng higanti ni Pilomel sa naroroon. Ang Pilomel ay tama, luksang himig. Panghuli, palad na nating mabuhay at anumang kapalarang iyon ay ang Diyos ang may alam. Ang palad ay mahusay, kapalaran. Paglinang at pagpapalalim. Kilalanin natin si Jose Rizal, isang propagandista. Ang La Juventud Pilipina noong 1879 na isinalin sa Tagalog na sa Kabataang Pilipino ay isinulat sa isang patimpalak pampanitikan na ginanap sa Liceo Artístico Literario de Manila kung saan nanalo si Rizal ng unang premyo na binubuo ng isang hugis balahibong panulat na pilak at isang diploma. Sa Kabataang Pilipino, salin mula sa Tulana, La Juventud Filipina ni Dr. Jose Rizal. Itaas ang iyong noong aliwalas, mutyang kabataan sa iyong paglakad. Ang bigay ng Diyos sa tanging liwanag ay pagitawin mo, pag-asa ng bukas. Ikaw ay bumaba, o katalinuhan, mga puso namin ay nangaghihintay. Magsahangin kangat ang aming isipay, ilipad mo roon sa kaitaasan. Taglayin mo lahat ang kagiliw-giliw na ang silahis ng dunong at sining, kilos kabataan at iyong lagutin, ang gapos ng iyong diwa at damdamin. Masdan mo ang putong na nakasisilaw, sa gitna ng dilim ay dakilang alay, ang putong na yaon ay dakilang alay, sa nalulugaming iyong inang bayan. O ikaw na iyang may pakpak ng nais, at handang lumipad sa rurok ng langit, upang kamtan yaong matamis na himig, doon sa Olimpo'y yamang nagsisikip.
Ikaw na ang tinig ay lubhang mairog, awit ni Pilomel na sa dusay gamot, lunas na mabisa sa dusa't himutok, ng kaluluwang luksat, alipin ng lungkot. Ikaw na ang diway nagbibigay buhay, sa marmol na batong tigas ay sukdulan, at ang alaalang wagas at dalisay sa'yo'y nagiging walang kamatayan. At ikaw, o diwang mahal kay Apeles, sinuyo sa wika ni Pebong Marikit, o sa isang putol na lonang makitid, nagsalin ng kulay at ganda ng langit. Hayo na ngayon dito, papag-alabin mo, ang apoy ng iyong isip at talino, ang magandang ngalay ihasik sa mundo, at ipagbansagan ang dangal ng tao. O dakilang araw ng tuwa at galak, magdiwang na ngayon, sintang Pilipinas, magpuri sa bayang sayo'y lumingap, umakay sayo sa magandang palad. Susing salita, kilalanin natin ang mga pangalan na nabanggit sa tula. Olimpo, lugar sa Gresya na popular ang arkeolohikal na gusali. Olympics na palaro at natatangi rin sa karunungang dito nagmumula. Pilomel, siya ay pinatay at upang makapaghiganti ay nag-transform tulad ng nightingale na umaawit ng luksang himig. Apeles, tanyag na paboritong pintor ni Alexander the Great. Pebo, sa Griego ang Diyos ng araw. Andres Bonifacio, isang katipunero. Ang tula niyang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ay naisulat sa unang edisyon ng Pahayagang Kalayaan sa taong 1876. Ito ay ang pagkapabatid ng kanyang himutok at hangaring lumaya. Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, tula ni Andres Bonifacio. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa, wala na nga wala. Ulit-ulitin mang basahin ng isip at isa-isahing talastasing pilit ang salita't buhay na limbag at titik ng isang katauhan, ito'y namamasid. Banal na pag-ibig, pag ikaw ang nukal sa tapat na puso ng sinot alinman. Imbitaong gubat, maralit at mangmang, nagiging dakila at iginagalang. Pagpupuring lubos ang nagiging hangad sa bayan ng taong may dangal na ingat. Umawit tumula, kumathat sumulat, kalakhan din nila'y isinisiwalat. Walang mahalagang hindi inihandog ng pusong mahal sa bayan nagkupkop. Dugo, yaman, dunong, katiis at pagod, buhay may abuting magkalagot-lagot. Bakit ano itong sakdal ng laki na hinahandugan ng buong pagkasi na sa lalong mahal, kapangyayari at ginugugulan ng buhay na iwi? Ay ito'y ang inang bayang tinubuan, siya'y inatangi na kinamulatan ng kawili-wiling liwanag ng araw na nagbibigay init sa lunong katawan. Sa kanya'y utang ang unang pagtanggap ng simoy ng hanging nagbigay lunas sa inis na puso na sisinghap-singhap sa balong malalim ng siphayot hirap. Kalakip din ito'y pag-ibig sa bayan, ang lahat ng lalong sa gunitay mahal, mula sa masaya't gasong kasanggulan hanggang sa katawan ay mapa sa libingan. Ang nakaraang panahon ng aliw, ang inaasahang araw na darating ng pagkatimawa ng mga alipin, liban pa ba sa bayan tatanghalin?
At ang balang kahoy at ang balang sanga na parang niyat gubat na kaaya-aya, sukat ang makita't sa alaala, ang inat ang giliw lampas sa saya. Tubig niyang malinaw sa anaki bulog, bukal sa batisang nagkalat sa bundok, malambot na huni ng matuling agos na nakakaaliw sa pusong may lungkot. Sa aba ng abang mawalay sa bayan, gunita't may laging sakbibi ng lumbay, walang alaala't inaasam-asam, kundi ang makitang lupang tinubuan. Pati nang magdusat 10 kamatayan, wari ay masarap kung dahil sa bayan, at lalong maghirap o himalang bagay, lalong pag-irog pa ang sa kanya'y alay. Kung ang bayang ito'y nasa panganib at siya ay dapat na ipagtangkilik, ang anak, asawa, magulang at kapatid, isang tawag niya'y tatalikdang pilit. Datapwa kong bayan, ano ang bayan ng Katagalogan, ay nilalapastangan at niyuyurakan, katwiran, puri niya't kamahalan, ng sama ng lilong ibang bayan. Di gaano kaya ang paghinagpis ng pusong Tagalog sa puring nalait, at aling kalooban na lalong tahimik ang di pupukawin sa paghihimagsik. Saan magbubuhat ang paghihintay sa paghihigantit gumugol ng buhay, kung wala ring ibang kasasadlakan kundi ang lugami sa kaalipinan? Kung ang pagkabaon niya't pagkabusabos sa lusak ng dayat tunay na pag-ayop, supil ng paghampas ng tanikalang gapos at luha na lamang ang pinaaagos. Sa kanyang anyoy, sino ang tutunghay na di aakayin sa gawang magdamdam, pusong naglilipak sa pagkasukaban na hindi gumugol ng dugo at buhay. Mangyari kayang ito'y masulyap ng mga Tagalog at hindi lumingap sa naghihingalong inang nasa yapak ng kasukla-suklam na Kastilang hamak. Nasa ng dangal ng mga Tagalog, nasa ng dugong dapat na ibuhos, bayan ay inaapi, bakit di kumikilos at natitilihang ito'y mapanood? Hayo na nga kayo, kayong nangabuhay, sa pag-asang lubos na kaginhawaan, at walang tinamo kundi kapaitan, kaya nga't ibigin ang naaabang bayan. Kayong antayan na sa kapapasakit ng dakilang hangad sa batis ng dibdib, muling pabalungit tunay na pag-ibig, kusang ibulalas sa bayang piniit. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, kahoy niyari ng buhay na nilantat sukat, ng balabalakit makapal na hirap, muling manariwat sa bayay lumiyag. Kayong mga pusong kusang inuusal ng daya at bagsik ng ganid na asal, ngayon magbangot bayay itanghal, agawin sa kuko ng mga sukaban. Kayong mga dukhang walang tanging sikap, kundi ang mabuhay sa dalita't hirap. Ampunin ang bayan kung nasa ay lunas, sapagkat ang ginhawa niya ay sa lahat. Ipahandog-handog ang buong pag-ibig hanggang sa mga dugoy ubusang itangis. Kung sa pagkatanggol buhay ay mapatid, ito'y kapalaran at tunay na langit. Para sa ating susunod na video ay ang panglingwistikang pagsusuri na kung saan sasagutin natin ang mga tanong kaugnay sa tulang sa kabataang Pilipino at pag-ibig sa tinubuang lupa.
Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.